Hello, magandang pagbati sa'yo, Aris. So, I hope na nasa mabuti kang kalagayan, no? So, ang basa natin ngayon is para sa iyong 60 days na susunod na 60 days, no? So, kung single ka man or in current relationship. So, ano lang po tayo, no? Magki-cleanse lang tayo. Medyo ilayo nyo po ang inyong headphones or ang inyong mga sabihin natin yung inyong cellphone sa inyong tenga, no? Medyo malakas lang po ito. Magki-cleanse po tayo para po sa paglinis ng inyong spasyo, no? Ayan. So, Aris, just set your intention. You could close your eyes, okay? Father, para po kay Aris. Ang basa nito. Father, because to cleanse their space with para po sa mga viewers. Okay? Protektahan mo po sila. Ayan. So, isang araw na puno ng energy at pag-asa, no, Aris, no? Bilang isang fire sign at pioneer ng zodiac. So, ang iyong pag-ibig ay dapat na kasing tapang at kasing sigla mo. So, ang universe ay naghahanda na ng gabay para sa iyong puso, no? So, titingnan din natin ang iyong pangkahalatang vibe sa susunod na 2 buwan. Ang pinakamalaking pagbabago opportunity na darating din sa'yo, no? At syempre, ang hadlang o ang sabihin natin ang hamon sa iyo at ang lakas ng aksyon na dapat mong gamitin, no, para ikaw ay magtagumpay, no? At syempre, kung ano ang lessons na makukuha mo, no, actually dito sa ating 60 days na pagbasa sa iyong journey na 60 days, no? Ano po ang vibe ni Aries sa susunod na 60 days, Spirit Guide? Ano pang vibe na Aries? Ayan na. Nako, 2 pa ito, nako. Page of Cups, no? At Knight of Swords. So, itong Knight of Swords, no? Medyo padalos-dalos, pero some of you naman is may came across with Pisces, Cancer, Scorpio, at Libra, Aquarius, Gemini, no? So, tingnan natin ang pinakamalaking pagbabago, opportunity na darating sa'yo. Pagbabago, opportunity para kay Aries sa susunod na 60 days. Ace of Cups, ayan talaga may bago kang pag-ibig, no? Napakalawak nito na kaya mong i-distribute sa universe. No? Ang iyong hamon, hadlang, ano ang ugali o sabihin natin ang sitwasyon na humaharang sa iyong kaligayahan. Madalas ito yung may kinalaman sa pagiging impatient or self-focus ni Aries. No, Aries? Ayan. Huwag po kayo Aries din ako, no? So, Ace of Swords in reverse. May white lies tayong nakikita na dapat din no? Natigilan. Ayan. At ang syempre, we have the lovers dito, ang pinaka-actions na ito rin syempre collaborations, yung dapat ang desisyon na akmang-akma sa iyong sarili rin, no? Ayan, resilience ang iyong outcome at ang lessons na maari mong matutunan, no, sa paglalakbay na to sa 60 days na 'yan, no? Ayan. So yung magiging resulta kung susundin mo ang payo ng universe, no?
Ayan. So, nakukuha rin tayo ng iyong Romance Angel Guidance, no? And kung nakikita mo, some of you is para sabihin natin, connected or maaari nyong makilala ang any water sign at any air sign, no? You have the Page of Cups or sabihin that Page of Cups tsaka Knight of Knight of Air. So, it could be two persons sa journey ito. Ang bago nyong pag-ibig because may Ace of Cups kayo. At medyo tanggalin ang white lies or sabihin natin ang Ace of Swords in reverse na kumbaga ma-please lang ang isang tao, gagawa ng white lies po, no? So, some of you naman na Aries lang po, no? Some of you lang. Gawin natin parang hagdanan, no? Ayan. Kitang-kita mo, resilience, ang matututunan mo na nakikita ko na rito, no? Then, kukuha tayo ng iyong no? Romance Angel Guidance. Gabay po para kay Aries sa kanyang susunod na 60 days. Spirit guide. Ayan. Make the effort. Ayan, tamang-tama sa resilience, no? Or you've been too much doing some effort also, no? And then, syempre, kukuha rin tayo ng iyong guidance. Sinong Archangel ang gagabay sa'yo sa journey ito, sa 60 days na to, sa 2 buwan na to, no? Sinong Archangel? Para po kay Aries. Archangel Guidance. Ayan na, malun na. Outdoor, ayan, sabi ni Archangel Jopael, go outdoor, no? Ayan. So, actually, kitang-kita ang mo dito, anak, no? Ang napakaganda, very challenging, ang nakikita natin dito, Aries. And then, kukuha rin ako ng Love Oracle, no? Meditate. Yun po ang iyong image. Oh. Tignan nyo ang image. Napakaganda ng image. Medyo sad siya. Para may regret tayong nakikita. Later, titignan natin yan, anak, no? And as you could see here, Page of Cups. Page of Cups, yes. And Knight of, Knight of Air. Okay, so Aries, no? So, andito yung pangkahalatang vibe sa susunod na 2 buwan, no? Andito yung Knight of Swords at ang Two of Cups. So, ang 16 araw na ito ay magiging mix at napakabilis, no? Dahil dito sa Knight of Swords mo, no? At very gentle dahil may emotional receptive ka. Ito yung may tendency yang sumugod ang Aries nature din sa'yo. No? Nakikita din natin ang emotional at intuitive na bagong simula sa'yo. Nadadalin mo ang very intuitive ang bagong simula din ng paglalakbay mo. So, ang iyong love life actually ay hindi magiging boring, no? Ikaw ay parang hinahamo na balansehin ang pagiging impulsive at ang pagiging emotional receptive. So, nakikita ko rito is may tendency ang sumugod talaga ang Aries energy. Ang Aries nature mo talagang ilalabas na mayroong kasamang Knight of Swords, no? Ibig sabihin ng Knight of Swords, ang bilis at direkta at very ma-action din, no? At ang kasama mo rin ang Page of Cups na energy na yan, no? Ito yung pagiging sabihin natin intuitive at very sensitive at very soft na kailangan mong gawin or sabihin natin yan ang mag-invade sa'yo.
And then ang vibe din is you might gonna be dealing, kung sabihin natin you might gonna be came across sa susunod na 60 days, ang baka kakilala mo na rin ang Libra, Aquarius, Gemini, na isang parang teenager at medyo bata-bata na Pisces, Cancer, Scorpio yung energy niya, no? So, kapag hindi tao yan, sitwasyon ito, no? So, nakikita natin na medyo ang love life mo ay hindi nga talaga boring, napakasaya, very active, full of adventure, no? And this is also telling na try to balance them, no? So, kasi kailangan mong ibalansehin kasi nga baka talagang sumugod din ang pinaka-energy mo, di baling 3 energy ang dala mo. Pero meron kang soft and sensitive na message na kailangan mo rin pakinggan, no? So, halimbawa, sa mga single, no? Bigla kang magdedesisyon na may chat, mag-date ng isang tao dahil dito sa Knight of Swords. No? Pero kailangan mo maging open sa gentle and emotional message or sabihin natin ang flirtatious na offers mula sa Page of Cups dito, no? Sa mga nasa relationship naman, o nasa current relationship, sometimes sabihin natin masyado kang focus sa pagiging tama sa isang argumento, no? Yan yung dahil dyan sa Knight of Swords, no? Kailangan mo lumambot at makinig ka rin sa partner mo, lalo na sa mga unspoken feeling nila, no? Dahil dito sa Page of Cups. Ayan. So, nakuha mo ba na? So, andito naman tayo sa iyong pinakamalaking pagbabago or opportunity na darating sa iyo ay ang Ace of Cups. Ito yung sinasabing pagbabago or sabihin natin oportunidad, no? Ang Ace of Cups actually ang nagdadala ng new beginning sa iyo sa larangan ng pag-ibig at emosyon at spiritual connections mo. Ito ay clean slate para sa iyong connection, no? So ako nakikita mo, hawak-hawak mo ang cup dito, no? Ayan, nakaya mong ibigay yan sa universe din yan, no? So mayroon din ako na feel na may dumating or sabihin natin, may dumadating na malaking emotional fulfillment din. Maganda ka mag-fall in love actually sa susunod na 60 days. O kaya ay makahanap ka ng deepest emotional connections mo na hinahanap mo. No? Parang heart opening ang magiging epekto nito sa'yo. No? Halimbawa, sa mga single, isang bagong romantic connections na may malalim na potensyal na emotional na magsimula din sa'yo. You might be dealing with some air sign at sabihin nating water sign, no? Pero ang nakikita natin dito, maganda ang magiging simula, no? Kasi dala-dala mo itong sinabi nating vibe mo sa susunod na 60 days. So, sa mga nasa relationship naman, rejuvenations ng love ninyo, no? Tulad ng parang falling in love all over again, mas magdi-deeper lalo ang inyong relationship. Maaring meron ding mabuntisan, no? At napakalalong iinit ang inyong pagmamahalan kasi may kasama ng dalawang energy na to, no? At sabihin natin, meron din tayong nakikitang deep forgiveness na mangyayari sa inyo, no? Ayan yung sometimes some of you magpapakasal, yan some of you is yung talagang lalong nagiging deep ang inyong relationship, no? Ang inyong connections, no? And then, kung nakikita mo rito, meron kang hadlang, challenge na kailangan mong lampasan. Ito ang Ace of Swords in reverse, no? So, ang challenge ay ang sabihin natin, kawalan ng clarity or confusions din. O ang inability na gumawa ng clear-cut na desisyon. So, ang iyong isip ay maaring pagi or kaya iniiwasan mo ang katotohanan na kailangan mong harapin. So, para sa isang Aries actually, no, na mabilis mag-isip at very adventurous din. So, ang reverse na Ace of Swords ay nagbababala na huwag mong ipilit ang isang desisyon, no? Especially kung hindi mo pa alam ang buong katotohanan. So, kumbaga, haste makes waste sa pag-ibig. Tandaan nyo yan, ha? So, ibig sabihin, bago ka sumugod, dahil ang Knight of Swords dito, no? Ano to, parang sugod lang ng sugod.
No? Kumbaga, ang Knight of Swords na yan, linawin mo muna ang iyong thoughts at intentions, no? Huwag kang magdedesisyon habang ikaw ay nasa field ng nalilito ka. Kasi Ace of Swords, that is confusion, doubts, at pagkalito rin, no? So, nakikita mo ang pinakalakas mo rito, ang lakas o ang aksyon na dapat mong gamitin para magtagumpay is ang lovers, no? So, ang iyong lakas ay nasa pagpili at pagkonekta sa isang partner, no? O sabihin natin, sitwasyon na align sa iyong mga highest value dito no? So, hindi lang ito tungkol sa romantic love, no? Kundi rin tungkol sa pagiging harmonious mo sa iyong sarili at sa iba pa, no? Ang pagiging balanse mo. So, gamitin mo ang iyong power of choice para pumili ng pag-ibig at pumili ng harmony. At huwag matakot, no, na gawin yung commitment or ang major decisions na magdadala sa iyo ng kaligayahan. So halimbawa, no, kailangan mong mag-commit sa new emotional beginning dahil nga may Ace of Cups ka rito, no? Kung single, pumili ng partner na nagpaparamdam sa iyo ng harmony, no? Kung in a relationship, yung harmony, very serene ka, yung very calm ka, very peace ka, balance ka, pag naririnig mo palang pangalan niya, o pag magkasama kayo, no? Parang gano'n ang feeling, no? So, kung nasa relationship ka naman, piliin mo yung maging partner at align sa inyong values ninyo, no? Para magkasundo kayo, para ayan, maging balanse, na kaya niyang magbigay at magtanggap, no? Yan. So, ang iyong natutunan sa loob ng iyong paglalakbay, actually, no? Ang pangkalahatang kinalabasan din o matututunan mo pagtapos ng 16 araw na yan, no? Meron kang 9 of Wands. Ito yung sabi natin kinalabasan din. So, sa pagtatapos ng 16 araw, ikaw ay magiging matatag, resilient, at protective, no? So, matututunan mo ang halaga ng boundaries actually at katatagan ng loob. Pagtapos mong dumaan sa lahat ng mga pagsubok na yan, no? Magiging maayos ang lahat. At sa mga challenge mo tulad ng confusions ng Ace of Swords in reverse, no? Kumbaga, magkakaroon ka ng katatagan ng loob at kayang-kaya mong kayang-kaya mong tugunan, kayang-kaya mo pa ring lumaban, no? At sabihin din natin, ang inyong love life ay matatapos sa isang solid at well-guarded na estado, no? At handa ka nang ipagtanggol ang iyong puso at ang new relationship mo, no? Dahil nga may Ace of Cups ka rito, no? So, may slight na wariness, pero may strong determinations ka rito, no? Kaya, magpatuloy ka lang, no? So, isasama din natin ang Romance Angel Guidance na make the effort daw, no? So, sinasalungatan nito ang challenge ng Ace of Swords and Reverse, no? Ito kasi yung challenge mo, no? Na sinabi, make the effort. Kumbaga, ito nga, sinasalungat niya ang challenge ng Ace of Swords Reverse. Ito yung sinusuportahan ang Knight of Swords ng Lovers, no? Ito, Knight of Swords at ang Lovers, no? So, hindi din, ang ibig sabihin din is, hindi sapat na maghintay lang. Dahil ang Ace of Cups ay opportunity. Pero kailangan mong i-effort, no? Ito, tama naman, di ba? Kailangan mo pa rin mag-effort. Pero maging totoo ka sana at mag-effort kang maging clear sa thoughts mo. Especially may labang kang Ace of Swords dito na naka-reverse na, no? At subukan mag-effort ka rin na ipahayag ang pag-ibig mo, no? Because ang Aries energy ay natural na active. Kaya gamitin mo ito sa pagpapakita ng commitment at saka pag-aalaga or care, sabihin natin, no? And then, ang iyong guidance naman dito, sambawa naman, sa mga single, dagdagan pa natin, no? Magpaano ka rin, kumbaga magpakita ka rin na gusto mo siya, or magpakita ka rin na you care also to that person dahil Aries ka, magpakita ka rin na interesado ka at gusto mo rin siyang makilala, no? Sa mga
sa mga single, divorce, or separated. Sa mga nasa relationship naman, ayan, lutuan mo si person, ayan, mag-extra more caring ka, no? Parang ganun din sa mga single. Kumbaga, at least kung dati kung hindi mo nilulutuan si Mister, lutuan mo na. Dati hindi mo hinahanda paligo niya, paliguan mo, hindi ko sinabing paliguan kasi grabe, madodoble kayo kapag pag pinaliguan niyo si Mister, si Mrs., no? Ibig sabihin, handa niyo po yung pampaligo niya, no? O kung lalaki ka naman, igiban mo. Ayan, yung mag-share ka ba mag-share ka sa gawain sa bahay, no? Malaking matutuwa yung misis mo o ang mister mo, no? Ayan, kunyari magtinda-tinda ka kapag tingin mong nagagambaro ang misis, ang asawa mo nagtatrabaho, no? Ayan yung pagdating niya, sana meron ng pagkain, nakaluto na, no? Tapos ayan yung mga bata, yung masaya kayo sa table, no? Parang ganyan, no? An Aries can do that. Kaya ng Aries yan, no? So, yan ang sabi, make the effort because great love is worth taking the step you're guided to take. So, nakikita nyo ang connection sa inyong journey sa 60. Ngayon, syempre, sasamahan din kita. No? Ayan si Archangel Jopel, outdoors daw. So, go outside, get some fresh air, and connect with nature to relieve stress and gain new creative ideas. No? So, sabi ni Archangel Jopel, ang connections nito ay nagbibigay ito ng practical advice, no? Kung saan mo i-manifest ang Ace of Cups lovers dito, no? Etong dalawa, kung saan mo siya ma-manifest, actually. Kumbaga parang ibinamungkahin ng Archangel Jopel din na ang pagbabago at pag-ibig ay matatagpuan sa labas din, no? Ayon sa 60 days spread mo rito, no? Kung gusto mo magsimula, ang Ace of Cups ang hinandi dito sa'yo, o gumawa ka ng harmonious choice dahil andito rin ang lovers, no? Kumbaga, mag-date sa nature. Sabihin din natin, mag-date ka rin sa nature kasi outdoor Siguro mas maganda, mas maayos na date yung hindi sa restaurant. Sabi sa nature, ayan, mag-camping kayong dalawa, no? Ayan, mag-beach kayong dalawa, no? Ayan, mag-hot spring kayong dalawa. Yung nakakonect daw sa nature, yan daw ang magandang date ninyo, no? Yung kumbaga, mas maganda daw yung kasi marirevive ang inyong energy at lalong magiinit ang inyong energy. So, samahan mo rin daw. Suggestion lang na gumawa ka rin ng outdoor activity, no, or kaya mag-travel ka nga, no, kapag makikipag-date kayo. Ito yung magpapalaya daw kasi sa confusions mo sa Ace of Swords, no? Yung mga going outdoors, ayan yung mag-driving, ayan yung mga activity mo outside, no? Yan daw ang magandang ang pagde-date na paraan sa'yo na sinasuggest, no? Na kasama ang partner mo. So, ito ay magpapalaya sa iyong confusions ng Ace of Swords, no? Nakukuha mo na? Kasi ang iyong challenge, ang hamon, no? Paano mo siya susugupain, no? Go outside, no? Kitang-kita mo ng connection. So, mawawala ang iyong confusions din. So, meron ka ring love oracle dito. Ang sabi, ayan, may tanong, write comment below po, no? If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. Ayan ang sabing guidance sa'yo, no? So, kung kaya mong gawin ang lahat, ano ang gagawin mo? Yan ang sabi. Ayan, no? Kasi para may regret siya rito or may guilt dito, no? Kung makikita mo siya. So, ang oracle nito ay naglalayon na linawin ang iyong intensyon na siyang solusyon sa isang sword reverse dito. No? Bago ka gumawa ng move, linawin mo muna ang iyong visions, no? Dahil nalilito ka dahil may Ace of Swords in reverse ka rito. No? So, ang oracle ay nagtutulak sa iyo na tanggalin ang self-imposed limitation at tanungin ang sarili mo. Ano ba talaga ang gusto mo sa pag-ibig? Ayan. Sige, isulat nyo nga po, ha?
Yan ang tanong ko po ha. Ano ba talaga gusto mo sa pag-ibig? Ayan. Kapag alam mo ng sagot, no, magagamit mo ang lovers actually para piliin ang partner o ang path na naaayon sa ultimate dream mo, no? So ang Nine of Wands dito yung nagsasabing ipagtanggol mo ang iyong visions na ito, no? Ang gusto mo, ang dream mo, ipagtanggol mo. So makikita mo dito, no, ang ganda, no? Swak na swak ang inyong mga message is ang ang iyong 16th araw ay tungkol sa pagsulong na may linaw, no? So stop ang confusions ninyo bago ka sumugod, linawin mo muna ang iyong thoughts at ultimate desire, no? Sagutin mo ang oracle na tinatanong ko kanina, no? If you could do anything, what would it be? Or ano ba talagang gusto mo sa pag-ibig, no? Yan. So sis love, no? May bagong malalim na emosyonal na opportunity tayo na nakikita sa iyo sa susunod na 16 araw sa iyo, no? Ayan yung darating ang make the effort para kunin ito, no? Para kunin mo ang Ace of Cups, para kunin mo si Knight of Swords at saka si Page of Cups dito at ang Lovers, no? Para sa union mo, make an effort sa union or sa connection or sa paggawa ng pundasyon ng inyong relationship. And then, syempre, choose harmony. Gamitin ang inyong lakas para pumili sa love and harmony, no? Dahil ayan ang lovers, no? I-manifest ito sa pamamagitan din ng, syempre, paglabas ng pagiging active, kagaya ng outdoor ni Archangel Jophael, no? So, be resilient. Matapos ang 16 araw, ikaw ay magiging mas matatag dahil nga ito ang dahil ito nga talagang outcome mo. Magiging matatag ka actually, no? At handa mong ipagtanggol ang newfound love mo, no? Because ito ang natutunan mo sa susunod na 60 days na journey. Ayan. I love it, Aries, no? So, kung nagustuhan mo po ang ating basa ngayon, no? Pahingi naman po ng like and hype dyan. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, hintayin ko po kayo mag-subscribe. Write down po ninyo yung feedback ninyo. No? Pasensya na po sa mga sounds na ayan, marami tayong nakikuhang sa feedback sa sounds. Ayan, pagpasensyaan na po, no? Kasi hindi pa tayo stable eh. Hindi pa tayo stable ang ating ang hindi pa po kasi ako marunong sa mga technical na abubot na yan, yung mga balance, hindi pa po ako marunong. So, I hope na maganda ang ating kinalabasan ngayon. No? But anyway, as long na naririnig nyo pong malinaw at pumapasok sa puso at isipan ninyo ang sinasabi ko, para sa inyo yan. Ayan, no? So, thank you so much po and God bless you. See you po sa ating susunod na reading para sa November. Ayan. So pa-share na rin po ang ating ang ating mga video, no? At mag-search lang po kayo ng playlist ng Aries. Mababasa niyo po sa aking video or playlist diyan sa ating YouTube channel. Makikita niyo po ang Aries playlist, no? Ayan, habang natutulog kayo, pwede niyo po kasi ma-absorb niyo po 'yan. Magkakaroon po kayo ng realizations, no? Ayan, maraming salamat po and God bless you po. Bye-bye.
Oh, pamasahin mo. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you know something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring little more peace into your life. We all struggle with your own issue, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, where we are aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living in a life you truly want and deserve? You make important decisions every day and might question a lot of past choices and future possibilities. This is why HAR is essential to provide answer and deliver guidance from your spirit guides and divines. HAR can give you a quality advice about all different parts of our lives, including love, career, relationship, past life, structured to the depth of your psyche, offering you insight on how to gain more control of your situations and path moving forward. In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you'll be gonna be enlightened, empowered, and inspired. Hello, good day everyone. Mabuhay Kabayan. I'm inviting you to join our live stream here in YouTube. And please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell. Thank you.